Pagkatapos na mainit na pag-aaway, iniwan ako ng asawa ko sa istasyon ng tren sa probinsya ng walang pera at walang ay. Malapit na akong maglakad ng 30 metro, pauwi nang biglang may nagsalita, ang isang bulag na nakaupo sa bench. Kunwari anak mo ako. Darating na ang pribadong driver ko sa loob ng 5 minuto at pagsisisihan ng asawa mo na iniwan ka sa tabi ng pinakamayamang negosyante sa lungsod na to. Alam kong parang impossible. Alam kong parang isa ito sa mga kwentong naririnig mo at sinasabing peke. Pero isinusumpa ko sa lahat ng minamahal ko na totoo ang bawat salitang sasabihin ko. At kung bibigyan mo lang ako ng ilang minuto, maunawaan mo kung paano nagbago magpakailanman ang buhay ko sa sandaling yon. Ako si Henry. 60 anyos na ako. At hanggang sa nakamamatay na araw na yon, akala ko alam ko na ang sakit. 35 taon ng pagsasama kay Lisa. 35 taon na nagtatrabaho bilang manggagawa sa bodega. Gumigising bago sumikat ang araw. Umuwi na may kalyo sa kamay at masakit na likod. Lahat para mabigyan siya ng magandang buhay. Lahat para marinig ko na, hindi pa rin sapat. Pero noong Sabado ng umaga na yon, sumabog ang lahat. Nagpunta kami sa probinsya para bisitahin ang pinsan niya. 2 oras sa bus, si Lisa nakadikit sa cellphone. Nakangiti sa mga mensahe na hindi ipinakikita sa akin. Nagtitipa ng mga bagay na hindi niya sinasabi sa akin. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Nagpapanggap na hindi ko napapansin ang halata. Dahil minsan mas masakit ang katotohanan kaysa sa katahimikan. Pagdating namin sa maliit na istasyon ng tren na parang nasa gitna ng kawalan, gusto niyang bumili ng lokal na matatamis sa tindahan sa kabilang parte ng plaza. Sinabi ko sa kanya na mas gusto kong maghintay sa bench. Sumakit na kasi lagi ang tuhod ko. At doon nagsimula ang lahat. Nakaupo. Nakaupo na naman, Henry. Parang latigo ang boses niya. Lagi ka na lang pagod. Lagi kang may dahilan. Alam mo ba, sawa na ako. Sawa na akong makasama ang matandang walang ambisyon, walang pera, at wala nang maya-alok kundi katamtaman lang. Nagsimulang tumingin ang mga tao sa paligid namin. Naramdaman ko ang init ng hiya sa mukha ko. Lisa, please, huwag dito. Bulong ko, sinusubukang pakikalmahan siya. Dito. Hindi dito, Henry. Isaan. Sa miserable nating bahay. Sa apartment na hindi mo pa natatapos bayaran. Mapait ang tawa niya. Tingnan mo ang paligid mo. Tingnan mo kung saan tayo. Sa maruming istasyon sa limot na bayan, dahil hindi natin kaya magbiyahe na parang normal na tao. Bawat salita ay parang direktang suntok sa dibdib ko. Sinubukan ko siyang hawakan sa braso, pero umiwas siya na parang nasunog siya. Huwag mo akong hawakan. Ayaw ko nang mahawakan mo ako kahit kailan. Mas masakit pa ang katahimikang sumunod kaysa sa sigawan. Huminga ng malalim si Lisa, tumingin sa cellphone, at pagkatapos ay tumingin sa akin ng mga matang hindi ko nakilala. Malamig. Walang laman. Alam mo ba, Henry, tapos na tayo. Hindi ko na kaya. Hindi ko na gustong gugulin ang natitirang buhay ko kasama ang isang talunan. Binuksan niya ang pitaka, kinuha ang wallet ko at ay ko, at inilagay sa kahoy na bench sa tabi ko. Pero bago ko maabot, muli niyang kinuha. Mas mabuti pa, itatago ko to. Ano pa ba ang gagawin mo rito sa labas? Lisa, anong ginagawa mo? Halos mamatay ang boses ko, parang pakiusap na. Iniwan kita, Henry. Dito mismo, ngayon na. Pwede kang maglakad pauwi kung gusto mo. O pwede kang manatili rito magpakailanman. Wala akong pakialam. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kinaroroonan ng boss na sumakay kami. Nandoon pa rin ang driver, umiinom ng kape. Nakita ko siyang sumakay, may sinabi sa driver, at umalis ang boss nang wala ako. Iniwan ako sa gitna ng kawalan. Walang piso sa bulsa, walang ay, walang kahit ano. Tumayo akong paralisado. Pinapanood ang boss na nawawala sa malikabok na kalsada. Matindi ang sikat ng araw sa ulo ko. Halos walang tao sa istasyon. Ilang tindero sa kalye, isang babae na may 2 bata, at isang matandang nakaupo sa kabilang bench, nakaitim na salamin at may puting baston. Isang bulag. Parang gumuho ang mundo sa paanan ko. 30 metro pa uwi, 30 metro sa ilalim ng araw. Walang tubig, walang pera, walang kahit ano. Sa edad na 60, may masakit na tuhod at pusong durog sa libu-libong piraso. Naupo ako sa bench, itinuklob ang mukha sa mga kamay, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, umiyak ako. Umiyak sa galit, sa kawalan ng magawa, sa hiya. Paano ako napunta rito? Sa anong punto naging ganito ang buhay ko? At saka ko narinig ang boses sa tabi ko. Mahina pero matatag. Pasensya na, binata. Itinaas ko ang ulo. Humarap sa akin ang bulag na parang nakikita niya ako
sa kabila ng maitim na salamin. Ako ba ang tinutukoy mo? Tanong ko ng paikot-ikot, pinupunasan ng luha. Ikaw, narinig ko ang lahat, at lubos akong nakikiramay sa nangyari sa'yo. Tumigil siya sandali at ngumiti ng kakaiba. Pero sa tingin ko, matutulungan kita. Hindi ko naintindihan. Tulungan ako, isang bulag na matanda. Ayaw ko pong abalahin kayo, Ginoo. Salamat po. Pero okay lang po ako. Hindi ka okay. Seryoso na ang tono niya. Pero magiging okay ka kung makikinig ka sa akin. Kailangan kong magkunwari ka lang sandali para sa akin. Tumahimik ako, nalilito. Bahagyang lumapit ang matanda at bumulong. Kunwari anak mo ako. Darating na ang pribadong driver ko sa loob ng 5 minuto. At pagsisisihan ng asawa mo na iniwan ka sa tabi ng pinakamayamang negosyante sa lungsod na to. Tinitigan ko siya na parang baliw. Magkunwari bilang anak. Ang pinakamayaman sa lungsod. Parang biro ito, o mas masahol pa, panloloko. Pero may kakaiba sa boses niya, sa kalmadong paraan ng pagsasalita, na nagpatigil sa akin. Ginoo, hindi ko po naiintindihan. Bakit niyo gagawin yon para sa akin? Hindi niyo nga po ako kilala. Ngumiti ang matanda ng kakaiba, at parang may alam siyang hindi ko alam. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam na maiwan, walang-wala, walang tutulong. At bakit hindi ko gagawin? Inayos niya ang maitim na salamin. Ang pangalan ko ay Frank Sterling. At kung pamilyar sa iyo ang apelyido, malamang narinig mo na ako. Frank Sterling. Tumama sa akin ang pangalan na parang kidlat. Siyempre, alam ko yon. Kilala ng buong rehiyon ang pangalang yon. May-ari ng pinakamalaking pagawaan ng pagkain sa probinsya. Ilang hotel at lupaing umaabot ng milya-milya. Isang lalaking tinatayang may daan-daang milyong piso ang yaman. At narito siya, nakaupo sa tabi ko sa isang istasyon ng tren na limot na ng mundo. Ako, Ginoong Sterling, hindi ko po kaya. Walang saysay ito. May saysay ito sa lahat ng paraan. Henry, sabi niya sa pangalan ko, kahit hindi ko pa sinabi sa kanya. Narinig ko ang tawag ng asawa mo sa'yo. Narinig ko ang bawat salita. At hayaan mo akong sabihin sa'yo, ang babaeng umaalis sa asawa ng walang awa, walang dignidad, dapat makita kung ano ang nawala sa kanya. Tumitibok ng mabilis ang puso ko. Hindi ko alam kung takot yon, pag-asa, o puro adrenalin sa kalokohan ng sitwasyon. Pero bakit niyo gagawin to para sa akin? Huminga ng malalim si Frank, at saglit na napuno ng malalim na lungkot ang mukha niya. Dahil 30 taon na ang nakalipas, namatay ang nag-iisa kong anak sa aksidente. Halos kapareho mo ang edad niya noon. At mula noon, may butas sa buhay ko na walang makakapuno. Tumigil siya. Darating na ang driver ko sa ilang minuto. Pagdating niya, magkunwari ka lang. Tawagin mo akong tatay. Kumilos na parang matagal mo na akong hinihintay. At maniwala ka, magbabago ang buhay mo. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang tunog ng makina na papalapit. Isang itim at makintab na BMW SUV ang pumasok sa parking ng istasyon. Sumasalamin ang araw sa tinted na bintana. Huminto ang sasakyan sa harap namin. At mabilis na bumaba ang isang lalaki na nakasuit. Ginoong Sterling, pasensya sa pag-aantala. Mahira ang trapiko sa highway. Huwag kang mag-alala, Steven. Nasa oras ka. Inilahad ni Frank ang kamay patungo sa akin. Tulungan mo akong tumayo, anak. Natigilan ako sa salitang, anak, pero may sumiklab sa loob ko. Marahil desperasyon, marahil pagkamausisa, o marahil gusto ko lang makita ni Lisa na mali siya. Kaya hinawakan ko ang kamay niya at tinulungan siyang tumayo. Steven, gusto kitang ipakilala kay Henry. Siya ang anak ko. Halatang nagulat si Steven, pero mabilis niyang naayos ang sarili. Profesional siya. Sanay na hindi magtanong ng mga bagay na nakakahiya. Ikinagagalak ko pong makilala kayo, Ginoong Henry. Ikinagagalak ko rin, sagot ko, nanginginig ang boses. Sumandal si Frank sa braso ko, na parang pinakanatural na bagay sa mundo. Naglakad kami patungo sa SUV, at binuksan ni Steven ang pinto sa likod. Kulay krema ang katad sa loob, may kahoy na detalye, at may built-in na T-screen. Amoy bagong sasakyan, amoy pera, amoy mundo na hindi kailanman naging akin. Pagkakaupo ko pa lang, may sumigaw sa malayo. Henry, hintayin mo. Lumingon ako at naroon siya, si Lisa, tumatakbo patungo sa amin mula sa tindahan ng matatamis. May dalang supot at namumulat ang mga mata. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang SUV. Nakita niya si Frank. Nakita niya kung paano ako trinato ng may respeto, na parang importante akong tao. Tumigil siya ilang metro mula sa amin, hingal na hingal, mukhang nalilito. Henry, anong nangyayari?
Sino yang tao na yan? Humarap si Frank sa direksyon ng boses ni Lisa, kahit hindi niya ito makita. Ngumiti siya ng may katahimikang nakakakilabot. Pasensya na, ginang, pero mukhang nagkakamali kayo. Walang oras ang anak ko para makipag-usap sa mga estranghero. May mahalagang hapunan ng pamilya na naghihintay sa amin sa bahay. Anak niyo. Tiningnan ako ni Lisa na parang nabaliw ako. Henry, anong sinasabi ng taong yan? Anong lahat ng to? Sa unang pagkakataon sa loob ng 35 taon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa naranasan sa harap ng asawa ko. Kapangyarihan, kontrol. Baligtad na ang takbo ng laro at hindi na ako ang talo. Lisa, sa tingin ko malinaw na sinabi mo kanina na wala ka ng gusto sa akin. Kaya pakikalmahan mo na lang to. Pero ako, naubos na ang salita niya. Nagalit lang ako. Alam mo kung paano ako kapag mainit ang ulo. Hindi ko sinasadya. Siyempre sinasadya mo. Matatag ang boses ko. Walang panginginig. Sinasadya mo ang bawat salita. At alam mo ba, okay lang yon, dahil tama ka. Tama kang dapat may mas maganda pa akong makukuha. Bahagyang pinisil ni Frank ang braso ko na parang tahimik na suporta. Anak, tara na. Hinihintay na tayo ng ninang mo para sa tanghalian. Tumalikod siya kay Steven. Pakikalmahan mo na kami pauwi. Sumakay ako sa SUV. Sumunod si Frank. Isinara ni Steven ang pinto at parang pagsasara, yon ng isang kabanata ng buhay ko. Sa tinted na bintana, nakita ko si Lisa na nakatayo roon. Nakanganga, ang supot na matatamis na kasabit sa kamay. Pinapanood kaming umalis. Maayos na umalis ang SUV. Perpekto ang aircon. Mahina ang tugtog ng klasikal na musika mula sa speaker. At naroon ako, nakaupo sa tabi ng isang bulag na milyonaryo na binago ang kapalaran ko sa loob lang ng ilang minuto. Okay ka lang ba? Tanong ni Frank nang hindi tumitingin sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko pa rin naiintindihan ang nangyari. Ang nangyari, Henry, ay binigyan mo ng leksyon ang asawa mo na hindi niya malilimutan. Nakita niyang ang lalaking itinapon niya na parang basura ay may mas mataas na halaga kaysa sa inakala niya. Tumigil siya. Pero simula pa lang to. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti na naman si Frank. Yung ngiti na may tinatago. Ibig kong sabihin, kung talagang gusto mong baguhin ang buhay mo, kung talagang gusto mong pagsisihan niya ang pag-iwan sa'yo, kailangan mong manatili muna sa akin. Kailangan mong maging anak ko. Hindi lang sandali, kundi sapat na katagalan para maniwala ang lahat. Kasama na siya. Naghalo-halo ang emosyon sa isip ko. Takot, excitement, hindi makapaniwala, pag-asa. At bakit mo gagawin yon para sa akin? Hindi ko pa rin naiintindihan. Tinanggal ni Frank ang maitim na salamin sa unang pagkakataon. Maulap ang mga mata niya, natatakpan ng puting lamat. Mga matang hindi nakakakita, pero parang nakatingin ng diretso sa kaluluwa ko. Dahil pagod na akong mag-isa, Henry. Dahil 3 dekada nang wala ang anak ko. At hindi ko man lang nasabi sa kanya ang paalam. Dahil mayroon akong perang hindi ko maubos sa 10 buhay. Pero walang makakasama. Bahagyang napunit ang boses niya. At dahil may nagsasabi sa akin na mabuting tao ka, isang lalaking karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Bumalik ang luha sa mga mata ko. Pero ngayon hindi na dahil sa sakit. Dahil sa pag-asa na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi ko alam ang isasagot ko, Ginoong Frank. Sabihin mo lang na. Sabihin mong susundin mo ako. At makikita mo kung paano magbabago ang lahat. Tumingin ako sa labas ng bintana. Malayo na ang istasyon ng tren. Isang malayong tuldok na sa abot tanaw. At sa kung saan sa tuldok na yon, nakatayo pa rin si Lisa. Nagtataka kung ano ang nangyari. Huminga ako ng malalim. Pinagkakatiwalaan kita. Ngumiti si Frank at isinuot muli ang salamin. Magaling. Kung dayon, anak, maligayang pagdating sa bagong buhay mo. Ang biyahe patungo sa mansyon ni Frank ay tumagal ng 40 minuto. Pero para sa akin, parang 40 segundo lang. Paulit-ulit na nagre-reply sa isip ko ang eksena. Ang mukha ni Lisa nang makita akong sumakay sa SUV na yon. Ang pagkalito sa mga mata niya, ang agad na pagsisisi. 35 taon ng pagditiis sa pang-alipusta niya, sa walang katapusang reklamo, sa paraan niya ng pagpaparamdam sa akin na maliit lang ako, at sa loob lang ng 5 minuto, baligtad na ang lahat. Lumabag ang SUV mula sa pangunahing highway patungo sa pribadong daan na may linya ng matatandang puno. Sa malayo, nagsimulang makita ko ang malaking gusaling kolonyal na may puting peder at pulang bubong na tile. May malalawak na hardin, mga water fountain, at wrought iron gate na automatikong bumubukas habang papalapit kami. Maligayang pagdating sa bagong tahanan mo, Henry, sabi ni Frank ng mahinahon,
na parang pinakanormal na bagay sa mundo. Bagong tahanan ko. Parang hindi totoong tunog ng mga salitang yon. Halos matawa ako. Pero walang tawa sa dibdib ko. Tanging matigas na buhol ng hindi makapaniwala at takot. Pinahinto ni Steven ang SUV sa harap ng pangunahing pinto. Mabilis na bumaba, at binuksan ang pinto namin. Tinulungan ko si Frank na bumaba, at matatag siyang sumandal sa braso ko. May kumpiyansa sa paraan ng pagkilos niya, na parang matagal na niyang ginagawa, to kasama ako. Steven, ipaalam mo kay Jen na kailangang ihanda ang guest room sa East Wing para sa anak ko. At sabihin mo na gamitin ang bagong bedsheet, yung Egyptian cotton, agad. Pumasok kami sa bahay, at hindi ko na kayang tanggapin ng mga mata ko ang lahat ng nakikita. Malaki ang foyer na may Italian marble na sahig, hand-carved na kahoy na hagdan patungo sa ikalawang palapag, at kristal na chandelier na siguro mas mahal pa kaysa sa buong apartment ko. May mga pintura sa dingding, eskultura, at amoy ng kalinisan at sariwang bulaklak na pumupuno sa bawat sulok. Lumitaw ang isang babae na mga 50 anyos, nakaperpektong uniforme, mula sa isang side door. Nagulat ang mukha niya nang makita ako, pero mabilis niyang itinago sa propesyonal na ngiti. Ginoong Sterling, mabuti pong makita kayo. May kailangan po ba kayo? Jane, gusto kitang ipakilala kay Henry. Siya ang anak ko. Maninirahan na siya rito mula ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Jen sa akin, pero walang sinabi. Tumango lang siya. Siyempre po, Ginoong Sterling. Ihahand-e ko agad ang lahat. Kakainto ba ang binata kasama ninyo? Siyempre. Maghanda ka ng espesyal, Jane. Mahalagang araw ngayon para sa pamilya. Huminga ng malalim, pamilya. Tinusok ng salitang yon ang dibdib ko na parang palaso. Matagal na panahon nang walang init ang salitang yon para sa akin. Mabilis na umalis si Jane at ginabayan ako ni Frank patungo sa malaking sala na may malalaking bintana na tanaw ang hardin. May beige-leather na sofa, glass coffee table, at stone fireplace na kahit hindi naka-on, nangingibabaw sa kwarto. Itinuro niya ang isa sa mga sofa. Umupo ka, Henry. Kailangan nating mag-usap. Umupo ako na pakiramdam kong hindi ako bagay doon. Umupo si Frank sa harap ko. Ang baston ay nakasandal sa gilid, at tinanggal muli ang maitim na salamin. Ang mga bulag niyang mata ay tumingin sa akin, kahit hindi nakakakita. Pero parang nakikita niya ako nang higit pa kaysa sa sinumang may perpektong paningin. Alam kong marami kang tanong, at lahat valid. Kaya magiging tapat ako sa iyo. Tumango ako kahit hindi niya makita. 30 taon na ang nakalipas nang mamatay ang anak kong si Anthony sa car accident. 30 anyos siya, bagong kasal, at buong buhay pa sa harap. Mula noon, hindi na nagbago ang misis ko. Namatay siya 5 taon pagkatapos, higit sa lungkot kaysa sa anumang sakit. At naiwan akong mag-isa kasama ang pera ko, mga kumpanya, at butas na to na hindi ko mapupunan. Bahagyang napunit ang boses niya, pero pinanatili niya ang pagiging kalmado. Mula noon, nakatira ako sa malaking bahay na napapaligiran ng mga empleyado, business partners, mga taong lumalapit lang dahil sa pera ko, pero walang tunay na nagmamahal sa akin. Walang tumatawag sa akin na tatay. Walang nagpaparamdam sa akin na may saysay ang buhay ko maliban sa mga numero sa bank account. Tumahimik ako. Nararamdaman ang bigat ng mga salita niya. Nang marinig kita sa estasyon kanina, nang marinig ko kung paano ka inihiya, iniwan, at trinato na parang walang halaga ng asawa mo, may nabali sa loob ko. Dahil alam ko ang pag-iisa, Henry. At alam ko ang pakiramdam kapag wala ng layunin ang buhay mo. Tumigil siya. Pero alam ko rin na minsan, inilalagay ng Diyos ang mga tao sa landas natin para sa isang dahilan. At naniniwala akong ikaw yon para sa akin. Tumulo ang luha sa pisngi ko. Hindi ko na makontrol. Ginoong Frank, hindi ko po alam ang isasagot ko. Sobrang dami ito. Hindi po ako ang anak ninyo. Hindi ko po karapat-dapat ang lahat ng to. Huwag mong sabihin yan. Huwag mong sabihin hindi ka karapat-dapat sa kahit ano. Matigas ang boses niya. Buong buhay mo, nagtatrabaho ka para mabigyan ng magandang buhay ang babaeng yon. Isinakripisyo mo ang kalusugan, kabataan, kaligayahan, at binayaran ka ng pang-alipusta. Kung may karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, ikaw yon. Lumapit si Frank na parang gustong hawakan ako, pero tumigil. May mungkahi ako sa iyo, Henry. Manatili ka sa akin. Hindi bilang empleyado, hindi bilang bisita, kundi bilang anak ko. Manirahan sa bahay na to. Matuto tungkol sa mga negosyo ko. Hayaan mo akong ipakita sa iyo ang mundo na hindi mo naging bahagi. At bilang kapalit, isa lang ang hiling ko. Samahan mo ako. Tawagin mo akong tatay. At iparamdam mo sa akin
na may saysay pa rin ang buhay ko. Tumitibok ng mabilis ang puso ko na akala mo sasabog. At paano ang asawa ko? Ang lumang buhay ko. Iniwan ka ng asawa mo, Henry. Siya ang gumawa ng desisyon. At tungkol sa lumang buhay mo, pwede kang bumalik kahit kailan. Pero garantisadong pagkatapos ng ilang buwan dito, hindi mo na gustong bumalik dahil matutuklasan mong karapat-dapat ka sa higit pa kaysa sa pinaniwala kanya. Inilahad ni Frank ang kamay niya sa hangin. Hinahanap ito. Ano ang sasabihin mo, anak? Tinatanggap mo bang maging bahagi ng pamilya ko? Tiningnan ko ang nakalahad niyang kamay, kulubot, may age spots, pero matibay. Tiningnan ko ang malaking kwarto na mas mahal pa kaysa sa lahat ng kinita ko sa buhay. Naisip ko ang maliit naming apartment, trabaho ko sa bodega. Si Lisa na uwi pagkatapos akong iwan sa kawalan. At saka naisip ko ang mukha niya nang makita akong sumakay sa SUV. Ang pagkalito, ang pagsisisi. Hinawakan ko ang kamay niya. Tinatanggap ko. Tatay. Ngumiti si Frank. Malaking, tunay na ngiti na puno ng kaligayahang matagal niyang hindi naramdaman. Salamat, anak. Salamat sa pagbigay ulit ng saysay sa buhay ko. Nanatili kami roon, magkahawak kamay. Dalawang mag-isang lalaki na nakahanap ng nawala sa kanila noon pa. Isang pamilya. Lumitaw si Jen sa pinto. Ginoong Sterling, handa na ang hapunan. At handa na rin ang kwarto ni Ginoong Henry. Magaling. Henry, tara na. Maghapunan tayo tulad ng dapat sa pamilya. Tumayo ako, pinoproseso pa rin ang lahat. Sinundan ko si Frank patungo sa malaking dining room na may solidong kahoy na mesa na kaya pang umupo ng 20 tao. Pero dalawa lang ang nakahanda, isa sa dulo at isa sa tabi nito. Tahimik kaming kumain sa una. Inihaw na manok, inihaw na gulay, imported na red wine. Bawat kagat ay parang iba, mas masarap, na parang alam ng pagkain na nagbago ang buhay ko. Bukas, tatawagan ko ang abogado ko, sabi bigla ni Frank. Sisimulang natin ang legal na proseso para gawing opisyal na tagapagmana ka. Lahat ng pag-aari ko, mga kumpanya, properties, bank accounts, magiging iyo kapag wala na ako. Halos mabilaukan ako sa wine. Ano? Hindi po, Ginoong Frank. Tatay, sobra yan. Hindi ko po matatanggap. Siyempre matatanggap mo. At siyempre gagawin mo. Dahil kung hindi para sa'yo, para kanino? Para sa mga uwak na naghihintay lang na mamatay ako para pag-awayan ang yaman ko. Hindi, Henry. Mas gusto kong ibigay sa taong magpapahalaga rito. Sa taong magdadala ng pangalan ko ng may dangal. Hindi ko alam ang isasagot. Nagkagulo ang isip ko sa emosyon. Pero may isang bagay na kailangan mong malaman. Patuloy ni Frank, mas seryoso ang tono. Babalik ang asawa mo. Susubukan niyang ibalik ka. Sasabihin niyang nagsisisi siya, nagkamali, mahal ka pa rin, at kapag nangyari yon, ikaw ang magdedesisyon kung maniniwala ka o hindi. Naisip ko si Lisa, ang mga mata niya nang makita akong umalis. Hindi ko po iniisip na babalik siya, tatay. Malinaw na sinabi niya kung ano ang tingin niya sa akin. Umiling si Frank. Oh, babalik siya. Dahil ngayon, anak ka na ng pinakamayamang tao sa bayan. At ang pera, Henry, may espesyal na paraan ng pagpapalit ng puso ng mga tao. Pinanindig ng mga salita niya ang balahibo ko dahil sa kaibuturan ko. Alam kong tama siya. Hindi pa man nakakalipas ng 2 araw nang magsimulang tumunog ang cellphone ko. Si Lisa. Sunod-sunod na tawag. Mga text message. Voicemail. Sa una, ini-ignore ko lahat. Pero ang pagpupumilit niya ay parang martilyo na tumatama sa konsensya ko. Sa ikatlong gabi, sinagot ko na. Henry, Diyos ko. Sa wakas sumagot ka na. Kanina pa ako tumatawag ng walang tigil. Saan ka ba? Anong lahat ng to? Sino yung lalaki na yon? Desperado at halos hysterical ang boses niya. Ibang-iba sa malamig na babaeng umalis sa akin sa istasyon. Lisa, sa tingin ko malinaw na sinabi mo noong Sabado. Sinabi mong ayaw mo na sa akin, natalunan ako, na dapat may mas maganda pa sa akin. Henry, galit lang ako. Alam mo kung paano ako kapag mainit ang ulo. Hindi ko sinasadya. Umuwi ka na, please. Pwede tayong mag-usap. Pwede nating ayusin to. Tumahimik ako. Tinitingnan ang bagong kwarto ko. 3 beses mas malaki kaysa sa dating kwarto namin. May pribadong banyo na may jacuzzi, walk-in closet, at king-size bed na may bedsheet na siguro mas mahal pa kaysa sa dating matres namin. Tanaw mula sa bintana ang hardin na may ilaw na estratehikong inilagay. At sa gitna ay stone fountain na sumasayaw ang tubig sa liwanag ng buwan. Hindi na ako uwi, Lisa. Ano? Anong sinasabi mo, Henry? Dito ang bahay mo. Dito ang buhay mo. Hindi mo pwedeng iwan lang ganun.
Kaya ko, at ginawa ko na. Iniwan mo ako nang walang-wala sa gitna ng kawalan. At alam mo ba, pinakamabuting bagay na ginawa mo para sa akin. Narinig ko ang mabilis na paghinga niya sa kabilang linya. Henry, yung matandang yon, si Frank, sino siya? Bakit sinabi mong anak mo siya? Ano talagang nangyayari? Wala ka nang pakialam diyan, Lisa. Wala ka na. Wala akong pakialam. Ako ang asawa mo, Henry. May karapatan akong malaman kung saan ka at kanino ka kasama. Asawa mo ako sa papel lang. Wala nang iba. At malapit na, wala na rin yon. Matagal na katahimikan sa kabilang linya. Nang magsalita ulit siya, malambot na ang boses, manipulative. Yung boses na ginagamit niya kapag may gusto siyang makuha. Henry, honey, huwag kang magsalita ng ganun. Pamilya tayo. Hindi pwedeng itapon lang ng 35 taon dahil sa isang away lang. Please, sabihin mo lang kung saan ka. Pupuntahan kita at mag-usap tayo ng mahinahon. Hindi, Lisa. Tapos na to at maniwala ka. Mas magiging maayos ako nang wala ka. Binaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Nanginginig ang kamay ko. 35 taon ng pagsasama natapos sa 3 minutong tawag. Pero kakaiba, hindi ko naramdaman ang lungkot. Naramdaman ko ang kalayaan. Mas mahimbing akong nakatulog ng gabing yon kaysa sa mga nakaraang taon. Kinabukasan, maaga akong ginising ni Frank. Kumatok si Jen sa pinto para sabihing naghihintay si Ginoong Frank sa dining room para sa almusal. Nagbihis ako sa isa sa mga shirt na iniwan ni Jen sa closet ko kagabi. Bagong designer clothes na eksaktong sukat sa akin. May kumuha ng sukat ko nang hindi ko namamalayan. Nakaupo na si Frank sa dulo ng mesa na umiinom ng kape nang bumaba ako. Magandang umaga, tatay, sabi ko, at mas natural na lumabas ang salita kaysa sa inaasahan ko. Magandang umaga, anak. Matulog ka ba ng mahimbing? Mas mahimbing kaysa dati. Mabuti yon dahil mahalagang araw ngayon. Pupunta tayo sa abogado ko para simulan ang legal na adoption at inheritance paperwork. Magbubukas din tayo ng bank account sa pangalan mo at tuturuan kita tungkol sa mga negosyo ng pamilya. Sagana ang almusal. Sariwang prutas, bagong lutong tinapay, scrambled eggs, sariwang orange juice. Habang kumakain kami, ikinuwento sa akin ni Frank ang empire niya. May pagawaan ng pagkain na nag-export sa 12 bansa, 3 luxury hotel, ilang commercial properties, at stocks sa technology at energy companies. Tinatayang higit sa $500 milyong ang yaman niya. $500 milyong. Napakalaking numero na hindi ko maproseso. Ako na nagtatrabaho buong buhay para sa $1,200 lamang kada buwan. Ngayon ay nakaupo sa tabi ng lalaking kumikita niyan sa loob lang ng minuto. Alam kong marami itong iniisip. Sabi ni Frank na parang nababasa niya ang isip ko. Pero huwag kang mag-alala, dahan-dahan mong matututunan. At kasama mo si Steven sa bawat hakbang. Matagal na siyang right-hand man ko sa loob ng 20 taon. Pinagkakatiwalaan ko siya ng buhay ko. Pagkatapos ng almusal, sumakay kami sa SUV. Dinala kami ni Steven sa downtown, sa isang nakaistilong office building. Umakyat kami sa ika-negatibo, 12 palapag kung saan ang opisina ng abogado ni Frank. Isang lalaking nagngangalang Mark Stevens, mga 40 anyos, nakaperpektong suit at profesional na ngiti. Ginoong Sterling, ikinagagalak ko pong narito kayo. At ito siguro si Ginoong Henry na binanggit ninyo sa telepono. Tama, Mark. Si Henry ang anak ko, at gusto kong simulan mo agad ang lahat ng legal na proseso para maging opisyal, to sa mata ng batas. Inanyayahan kami ni Mark na umupo at sinimulang ipaliwanag ang proseso. Legal adoption ng adult, pagbabago ng apelyido kung gusto ko, modified will, powers of attorney, joint bank accounts. Umikot ang ulo ko sa sobrang legal na impormasyon. Ginoong Henry, may mahalagang tanong ako. Sabi ni Mark, direktang tumingin sa akin. Kasal pa po ba kayo hanggang ngayon? Pero nasa proseso na ng diborsyo. Naiintindihan ko. Kaya kailangan munang matapos ang diborsyo, bago natin matuloy ang ilan sa mga formalidad na to. May karapatan ang legal na asawa sa anumang mana maliban, kung may prenuptial agreement o final divorce decree. Tiningnan ni Frank si Mark nang may kunot no. Gaano katagal ang diborsyo dito? Depende. Kung mutual agreement at walang komplikadong assets na hatiin, pwede sa 3 hanggang 6 na buwan. Kung may away, pwede pang maraming taon. Henry, magiging problema ba ang asawa mo sa diborsyo? Naisip ko si Lisa, ang desperadong boses niya sa telepono. Kung paano nagbago ang ugali niya nang malaman niyang kasama ko, si Frank Sterling. Malamang po, tatay. Ngayong alam na niya kung sino kayo, hindi ko iniisip na madaling papayag siyang pakawalan ako.
Binagsak ni Frank ang baston sa sahig ng may inis. Mark, asikasuhin mo to. Mag-hire ka ng pinakamagaling na family lawyers. Gusto kong matapos ang diborsyo ng mabilis hangga't maaari. At ayaw kong makita ng babaeng, yon kahit isang sentimos ng yaman ko. Naiintindihan ko po, Ginoong Sterling. Makikipag-ugnayan ako sa Gimenez and Associates. Sila ang pinakamahusay sa komplikadong divorce cases. Lumabas kami sa opisina pagkatapos ng 2 oras na may folder na puno ng dokumento na kailangan kong pirmahan. Umikot pa rin ang ulo ko. Sa loob ng 1 linggo, mula sa manggagawa sa bodega na iniwan ng asawa, naging adopted son na ako ng isang bilyonaryo. Sa daan pauwi sa mansyon, seryosong nagsalita sa akin si Frank. Henry, kailangan mong maintindihan to. Mula ngayon, magbabago ng tuluyan ang buhay mo. Magbabago ang trato ng mga tao sa'yo. Gusto nilang maging kaibigan mo. Gusto nilang makipagnegosyo sa'yo. Maghahanap sila ng paraan para makalapit sa'yo. Pero karamihan, gusto lang nila ang pera mo. Naiintindihan ko po, tatay. Hindi mo pa talaga naiintindihan. Pero malapit na. Dahil hindi lang ang asawa mo ang babalik. Mga kamag-anak na hindi ka pinansin noon ay lilitaw din. Mga kaibigang nakalimutan ka. Mga tao mula sa nakaraan na biglang maalala kung gaano nila ka-apresyete noon. Naisip ko bigla ang kapatid kong si Claire. 2 taon na kaming hindi nag-uusap. Nag-asawa siya na mayaman, at mula noon, parang mas mababa na ako sa tingin niya. Sa family gatherings, halos hindi niya ako kinakausap. Laging ipinagmamalaki ang mga biyahe, alahas, bagong bahay. May kapatid po akong babae, sabi ko bigla. Si Claire. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Iniisip mo bang hahanapin kanya kapag nalaman niya to? Malamang po. Tumango si Frank. Kapag nangyari yon, bantayan mong mabuti ang intensyon niya. Ipinapakita ng mga tao ang tunay nilang kulay kapag may pera nakasali, Henry. At maniwala ka, matutuklasan mo ang mga bagay tungkol sa mga kilala mo na hindi mo inakala. Pagdating namin sa mansyon, nagsimulang umulan. Umakyat ako sa kwarto at humiga sa kama. Nakatitig sa kisam. Nag-vibrate ang cellphone ko. Mula kay Lisa. Henry, please. Kailangan nating mag-usap. Umuwi ka. Miss kita. Patawarin mo ako. Binura ko ang mensahe nang hindi sumasagot. Isa pang mensahe. Mula sa unknown number. Henry, si Claire ito, ang kapatid mo. Narinig ko na nahihirapan ka kay Lisa. Gusto ko lang sabihin na nandito ako para sa'yo. Tawagan mo ako kapag pwede. Tinitigan ko ng matagal ang mensahe. Tama si Frank. Ang mga daga, laging nakakahanap ng keso. Hindi ko sinagot agad ang mensahe ni Claire. Gusto ko munang makita kung gaano kalayo ang bigla niyang interes sa akin. Hindi ko na kailangang maghintay ng matagal. Kinabukasan, tumunog ang telepono ko habang nag-aalmusal. Siya yon. Henry, kapatid, bakit hindi mo sinasagot? Nag-aalala ako sa'yo. Nag-aalala. Peke ang tunog ng salita mula sa kanya. Hindi kailanman nag-alala si Claire sa akin. Hindi noong nawalan ako ng trabaho 5 taon na ang nakalipas. Hindi noong namatay si nanay at ako lang ang nagbayad ng libing dahil nasa Europe siya sa bakasyon. Hindi noong humingi ako ng utang na $2,000 para sa operasyon ni Lisa at sinabi niyang hindi pwede dahil mahigpit ang budget habang may dalang bag na $5,000 ang halaga. Claire. Okay lang ako. Salamat sa pag-alala. Okay, Henry. Tumawag si Lisa sa akin na umiiyak. Sinabi niyang iniwan mo siya, na sumama ka sa isang kakaibang lalaki, na hindi mo sinasagot ang mga tawag niya. Anong nangyayari? Ang nangyayari ay iniwan ako ni Lisa sa estasyon ng tren nang walang pera at walang Claire. At nagdesisyon akong hindi na bumalik sa kanya. Matagal na katahimikan sa kabilang linya. Pero Henry, asawa mo siya. Nag-aaway ang mag-asawa. Normal yon. Hindi pwedeng itapon lang ng isang away. Hindi lang isang away yon, Claire. Huling dayami na yon pagkatapos ng maraming taon ng pagpapahiya. Pero anong tungkol sa lalaking yon na kasama mo? Sinabi ni Lisa na sumakay ka sa luxury SUV kasama ang isang matanda. Sino siya? Naroon na. Ang tunay na dahilan ng tawag niya. Hindi siya nag-alala sa kalagayan ko. Gusto niyang malaman kung sino si Frank. Gusto niyang malaman kung totoo ang mga bulong-bulungan na siguro ay kumakalat na sa bayan. Tinulungan niya ako ng pinakakailangan ko. Sabi ko, yon lang ang kailangan mong malaman. Henry, ako ang kapatid mo. May karapatan akong malaman kung kanino ka kasama. Paano kung mapanganib siya? Paano kung ginagamit ka lang niya? Halos matawa ako. Siya pa ang nagsasalita tungkol sa paggamit ng tao.
Huwag kang mag-alala sa akin, Claire. Mas maayos ako kaysa dati. Kaya totoo. Nasa Sterling Mansion ka na nga. Di ba? Diyos ko, Henry, paano mo nagawa yon? Trabaho mo ba siya? Empleyado mo ba siya? Naroon na naman ang dating pang-alipusta. Halos hindi na nakatago sa peking pag-aalala. Sa tingin niya, empleyado lang ako ng mayaman, hindi kailanman pantay. Hindi ako empleyado niya, Claire. Anak niya ako. Matagal at makapal na katahimikan ang sumunod. Anak niya. Henry, anong sinasabi mo? Walang saysay yon. May saysay sa lahat ng paan. In-adopt ako ni Frank Sterling. Ako ang legal na tagapagmana niya. At malapit na, kapag natapos ang lahat ng papeles, magkakaroon ako ng access sa buong yaman niya. Naririnig ko ang mabigat na paghinga ni Claire habang pinoproseso ang impormasyon. Henry, hindi ko alam. Kamanghamanghang balita to. Sobrang saya ko para sa'yo, kapatid. Talaga. Sobrang saya, tulad ng saya mo noong nawalan ako ng trabaho. O noong humingi ako ng tulong at sinabi mong mahigpit ang pera. Henry, matagal na yon. Alam mo, nahihirapan talaga kami noon. Siyempre, nahihirapan nang bumili ka ng bagong kotse kinabukasan. Henry, huwag kang ganyan. Pamilya tayo. Alam ko nagkamali ako. Pero gusto ko na ngayon na maging nandiyan para sa'yo. Gusto kong magkaugnayan ulit tayo bilang magkapatid. Pumasok si Frank sa dining room sa oras na yon. Ginagabayan ng baston. Tumungo siya sa akin, o kahit papaano ay humarap sa direksyon ko. At nagtaas ng kilay na parang nagtatanong kung sino yon. Claire, kailangan ko nang tumapos. Mag-uusap tayo mamaya. Hintayin mo, Henry. Pwede tayong magkita ngayon. Pwede tayong mag-lunch. Matagal na tayong hindi talagang nag-uusap. Isipin ko. Paalam. Binaba ko bago pa siya makapilit. Umupo si Frank sa mesa ng may karaniwang kagandahang loob. Kapatid mo. Paano mo nalaman? Sa tono mo, may partikular na pagod na dulot lang ng pamilya. Ngumiti siya ng bahagya. Gusto ba niya ng pera? Hindi pa niya direktang hiniling. Pero alam kong gagawin niya. O mas masahol pa. Mas masahol pa. Gusto niyang gamitin ako para makaakya sa social ladder. Para ipagmalaki na anak ako ng Frank Sterling. Para makabukas ng mga pinto na dating sarado sa kanya. Tumango si Frank habang naghahain si Jane ng kape sa kanya. Komplikado ang pamilya, Henry. Minsan, ang mga pinakamamahal mo ang pinakamasakit sa'yo. Paano nangyari yon sa'yo? Humigop si Frank ng kape bago sumagot. Nang mamatay ang anak ko, may 3 akong kapatid, isa na nakatatanda, 2 nakababata. Dumating sila sa libing. Umiyak sila. Sinabi nilang nandyan sila para sa akin. Pero pagkatapos basahin ang will at makita nilang si Anthony lang ang tagapagmana ko. At wala na akong anak. Nag-away-away sila kung sino ang dapat magmana kapag namatay ako. Sinisuhan pa nila ako, Henry. Mga sarili kong kapatid, naghahabol para pilitin akong hatiin ang mana habang buhay pa ako. Pinanindig ng mga salita niya ang balahibo ko. At ano ang ginawa mo? Pinutol ko ang mana nila. Binago ko ang will at nilinaw na hindi sila makakasalin kahit 1 sentimos ng pera ko. Mula noon, hindi na sila nakikipag-usap sa akin. At alam mo ba, hindi ko sila na-miss dahil naintindihan kong hindi nila ako minahal. Gusto lang nila ang meron ako. Inabot ni Frank ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Hinawakan ko. Kaya ikaw ang pinili ko, Henry. Dahil nang makita kita, wala kang kaalam-alam kung sino ako. Hindi mo ako hinanap. Hindi ka humingi ng kahit ano. Nasa pinakamababa ka ng buhay mo, durog, inihiya, at kahit ganoon, nagdalawang isip ka na mag-alok ako ng tulong dahil hindi ka sanay na tumanggap ng walang ibigay na kapalit. Yung kababaang loob na yon, integridad na yon, yung bagay na hindi mabibili ng pera. Napuno ako ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Pasasalamat, pero may mas malalim pa. Pakiramdam na sa unang pagkakataon sa buhay ko. Napahalagahan ako para sa kung sino ako, hindi para sa kung ano ang maibibigay ko. Salamat, tatay. Hindi mo alam kung gaano kahalaga yon sa akin. Alam ko, anak. Kaya sinabi ko sa'yo. Natapos namin ang araw na yon sa pagre-review ng mga dokumento sa pribadong opisina niya. Tinuruan ako ni Frank tungkol sa mga negosyo. Ipinaliwanag ang mga kontrata. Ipinakilala ako sa mga partner niya sa video call. Nakaka-overwhelm, pero nakaka-excite din. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong ginagamit ang utak ko sa higit pa sa pagluluod ng mga kahon. Sa hapon, dinala ko ni Steven sa high-end clothing boutique sa downtown. Iginiit ni Frank na kailangan ko ng buong wardrobe na bagay sa bagong posisyon ko.
Pagkatapos ng 3 oras, lumabas ako na may 12 suite, 20 shirt, Italian shoes, Swiss watches, at platinum credit card sa pangalan ko na may $50,000 na monthly limit. $50,000, higit pa sa kinita ko sa 3 taon ng trabaho. Pagbalik ko sa mansyon, naghihintay na si Jen sa entrance na may pag-aalalang ekspresyon. Ginoong Henry, may babaeng naghihintay sa iyo sa sitting room. Sabi niya asawa mo raw. Tumigil ang puso ko. Si Lisa. Pumasok ako sa kwarto at naroon. Maayos ang pagbibihis, bagong damit, perpektong make-up, bagong ayos ang buhok. Pero may isang bagay sa mga mata niya na hindi niya maitago. Despeasyon. Henry, salamat sa pagpapakita mo sa akin. Alam kong hindi ko na-deserve kahit 5 minuto ng oras mo. Pero pakinggan mo muna ako. Nanatili akong nakatayo, hindi lumalapit, pinapanatili ang distansya. May 5 minuto ka, Lisa. Sabihin mo, Henry, pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay ang ginawa ko. Tanga ako, bulag ako, walang utang na loob ako. Hindi ko napahalagahan ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Ang lahat ng isinakripisyo mo. At nang iniwan kita sa istasyon, hindi ko alam ang ginagawa ko. Galit ako, frustrated sa buhay ko, at sinisi kita sa mga bagay na hindi mo kasalanan. Tumulo ang luha sa mukha niya. Pero nakita ko na yan dati. Alam ni Lisa kung paano umiyak kapag kailangan. Hindi pa rin ako nakakarinig ng tunay na paghingi ng tawad. Lisa, naririnig ko lang ang mga dahilan. Tama ka. Pasensya na, Henry. Talagang pasensya na. Patawarin mo ako. Please patawarin mo ako at magsimula ulit tayo. Pwede tayong maging masaya ulit. Pwede tayong maging pamilya ulit tulad ng dati. Pamilya tulad ng dati. Lisa, hindi tayo naging masaya. Hindi sa huling 0 taon. Lagi kang may gusto pa. Lagi kang nagrereklamo. Lagi mong pinaparamdam sa akin na hindi ako sapat. Pero ngayon magiging iba na. Ngayon mayroon kang kamanghamanghang oportunidad, kasama si Ginoong Sterling. Pwede tayong mabuhay ng maayos. Pwede tayong magbiyahe. Pwede nating makuha ang lahat ng pinapangarap natin. At naroon na, ang katotohanan sa likod ng mga luha niya. Hindi ako ang gusto niya. Ang pera ang gusto niya. Lumabas ka na sa bahay na to, Lisa. Ano? Hindi, Henry. Please. Sabi ko, lumabas ka at huwag nang bumalik. Makikipag-ugnayan ang abogado ko sa'yo tungkol sa diborsyo. Pirmahan mo ang papeles ng walang away at matatapos, to nang mabilis. Kung lalaban ka, pinapangako ko, hindi ka mananalo. Tumingin sa akin si Lisa na halo ng gulat at galit. Ganito mo ba ako binabayaran, Henry? Pagkatapos ng 35 taon, itinapon mo ako na parang basura. Hindi, Lisa. Ikaw ang nagtapon sa akin. Tinatanggap ko lang ang desisyon mo. Tumayo siya mula sa sofa, nanginginig sa galit. Hindi pa tapos to, Henry. Legal akong asawa mo. May karapatan ako, at lalaban ako para sa nararapat sa akin. Labanan mo ng gusto mo. Hindi ka mananalo. Lumabas siya ng malakas na pinagsarhan ng pinto. At naiwan akong nakatayo sa gitna ng marangyang kwarto. Pakiramdam na natapos ko na ang isang kabanata ng buhay ko magpakailanman. Ang mga sumunod na araw ay kakaibang halo ng katahimikan at tensyon. Tinuruan ako ni Frank tungkol sa mga negosyo tuwing umaga. Ipinakilala sa pinakamahalagang contacts. Ipinaliwanag kung paano gumagana ang empire niya. Sumisipsip ako ng lahat na parang espongha. Natuklasan kong may natural na talento ako sa negosyo na hindi ko nagamit sa paglulod ng kahon sa bodega. Pero iba ang gabi. Sa gabi, hindi tumitigil ang pag-vibrate ng cellphone ko. Si Lisa, si Claire, unknown numbers. Lahat may gusto sa akin. Lahat natuklasan na si Henry, ang talunan, ang manggagawa sa bodega, ay ngayon adopted son ng pinakamayamang tao sa lungsod. Isang linggo pagkatapos ng pagdating ni Lisa sa mansyon, dumating ang legal summon. Nag-hire siya ng mga abogado at naghahabol para sa alimony, division of assets, at compensation for emotional distress. Humihiling siya ng $50,000 kada buwan at kalahati ng anumang ari-arian na nakuha ko sa panahon ng pagsasama namin. Kasama na, ayon sa argumento ng mga abogado niya, ang anumang mana mula kay Frank sa hinahara. Halos matawa si Mark, ang abogado ni Frank, nang basahin ang mga dokumento. Walang legal na batayan to. Siya ang umalis sa'yo. May mga saksi, at anumang mana mula kay Ginoong Sterling ay pagkatapos ng paghihiwalay. Wala siyang karapatan sa kahit ano. Kung ganoon, bakit sinusubukan niya? Dahil desperado siya at siguro sinabi ng mga abogado niya na pwede kang pumayag sa settlement para iwasan ang mahabang trial. Pressure tactic yan. Si Frank, na nakaupo sa tabi ko sa opisina ni Mark,
binagsak ang baston sa sahig. Hindi tayo mag-settle kahit isang sentimos. Mark, kontra-atake tayo ng buong buo. Gusto kong maintindihan ng babaeng, yon na ginawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay niya. Naiintindihan po, Ginoong Sterling. Ihahain ko ang diborsyo batay sa abandonment. Ipapakita ko ang mga pahayag ng mga saksi sa istasyon. At sisiguraduhin kung wala siyang matatanggap kahit ano. Lumabas kami sa opisina na may malinaw na estratehiya. Pero hindi ko matanggal ang discomfort sa dibdib ko. 35 taon ng pagsasama na natatapos sa legal na digmaan. Hindi ganito ko naisip ang pagtatapos. Alam ko ang iniisip mo. Sabi ni Frank sa SUV pauwi. Iniisip mong malupit to, na siguro dapat bigyan mo siya ng kaunti para matapos ng mabilis at walang gaanong away. Paano mo nalaman? Dahil mabuting tao ka, Henry. At ang mabubuting tao, laging nagdadalawang isip kapag kailangang maging matigas. Pero hayaan mo akong sabihin sa iyo ang natutunan ko maraming taon na ang nakalipas. Ang kabutihan, hindi nangangahulugang pagiging tanga. Iniwan ka niya. Inihiya ka niya. Malinaw niyang sinabi na wala kang halaga sa kanya. At ngayong may halaga ka na, gusto niyang bumalik. Talaga bang karapat-dapat siya sa awa mo? Hindi ko alam, tatay. Komplikado. Hindi komplikado. Simple lang. Gumawa siya ng desisyon. Ngayon, kailangan niyang harapin ang bunga nito. Nang gabing yon, dumating si Claire sa mansyon. Hindi siya tumawag muna. Hindi nagtanong kung pwede siyang pumasok. Dumating lang siya, nagbus sa gate, at pinapasok siya ni Steven pagkatapos magtanong sa akin. Tinatanggap ko siya sa sitting room. Pareho yung kinaroroonan ni Lisa ilang araw bago. Pumasok si Claire nang may karaniwang kumpiyansa. Tinitingnan ang lahat ng may pag-a-assess. Mentally kinakalkula kung magkano ang halaga ng bawat kasangkapan, pintura, ilaw. Henry, kapatid, kamangha-mangha to. Parang palasyo ang bahay na to. Hello, Claire. Ano ang dahilan ng pagbisita mo? Kailangan ko ba ng dahilan para bisitahin ang kapatid ko? Matagal na tayong hindi nagkita ng harapan. Gusto ko lang makita kung kumusta ka. Umupo siya ng hindi inanyayahan. Pinagkrus ang mga binti ng may pag-aaral na kagandahan. Okay lang ako. Mas maayos kaysa dati. Nakikita ko nga. Henry, hindi ko pa rin matanggap lahat ng to. Paano nangyari ito? Paano mo nakilala si Ginoong Sterling? Ikinuwento ko ang kwento, ang edited version, ang away kay Lisa, ang pag-iwan sa istasyon, ang pagkikita kay Fran. Inomit ko ang pinakamasakit na detalye, ang eksaktong salita ni Lisa, ang lalim ng pagpapahiya sa akin. Makinig ng mabuti si Claire. Pero nakikita ko ang gulong na umiikot sa isip niya. Parang fairy tale, Henry. Talaga. Sobrang saya ko para sa'yo. Tumigil siya. At alam mo, naisip ko. Ngayong nagbago ng ganito ang buhay mo, pwede tayong magtulungan. Naroon na. Ang tunay na dahilan ng pagbisita niya. Magtulungan saan? Alam mo namang maayos naman kami ni Greg. Pero lately medyo nahihirapan. Nahihirapan ang kumpanya ni Greg at may ilang financial commitments kami. Gusto mo ng pera, Claire? Kumurap siya. Nagula sa diretsahang tanong ko. Hindi naman na gusto ko ng pera, Henry. Naisip ko lang bilang pamilya, pwede tayong magsuporta sa isa't isa. Bukod pa, nang mamatay si tatay, tinulungan kita sa gastusin ng libing. Naalala mo, binigyan mo ako ng 2,000 na inutang ko at binayaran ko sa loob ng 6 na buwan, Claire. At bago yon, nang kailangan ko ng tulong, sinabi mong hindi pwede. Henry, iba yon. Noon talagang hindi kaya. Pero ngayong kaya ko na, inaasahan mo na tutulungan kita ng walang pag-iisip. Nanigas si Claire. Nagsimulang pumutok ang maskara ng concerned sister. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka, Henry. Pamilya tayo. Dapat magtulungan ang pamilya. Tama ka. Dapat. Pero sa mga nakaraang taon, nang ako ang nangangailangan ng tulong, wala ka. Ngayong mayroon na ako, dumating ka na may nakalahad na kamay. Hindi ko makapaniwala na ganyan ka karesentido. Diyos ko, Henry. Naging arrogant rich people ka na. Hinahamak ang sariling pamilya. Hindi ko hinahamak ang pamilya ko, Claire. Natuto lang akong kilalanin kung sino talaga ang nagmamahal sa akin at kung sino ang gusto lang ng pera ko. Tumayo siya ng bigla. Pula ang mukha sa galit. Alam mo ba, Henry, akala ko nagbago ka para sa mas mabuti. Pero nakikita ko nagiging bitter at selfish ka lang. At sakaling hindi mo alam, tumawag sa akin si Lisa. Sinabi niya kung paano mo siya trinato. Kung paano mo siya itinapon mula sa bahay na to. Tama siya. Hindi ka na ang lalaking kilala ko. Mabuti. Dahil yung lalaking yon tanga
na nagpapahintay lang na samantalahin ang lahat. Lumakad si Claire patungo sa pinto, pero tumigil bago lumabas. Pagsisisihan mo to, Henry. Hiniling sa akin ni Lisa na mag-testify sa pabor niya sa divorce hearing. At alam mo ba, sa tingin ko gagawin ko, yon dahil deserve niya, na may makukuha pagkatapos tiisin ka ng 35 taon. Tumama sa akin ang mga salita niya na parang suntok sa tiyan. Sarili kong kapatid na handang ipagkanulo ako para sa babaeng hindi nga niya kadugo. Gawin mo ang gusto mo, Claire, pero kapag lumabas ka na sa pintong yon, huwag nang bumalik dahil hindi ka na malulugod dito kahit kailan. Magaling. Hindi ko kailangan ng pera mo, at lalong hindi ko kailangan ng kapatid na feeling superior dahil lang inadopt siya ng isang mayamang matanda. Lumabas siya ng malakas na pinagsarhan ang pinto katulad ni Lisa, at naiwan akong nanginginig sa galit at sakit. Lumitaw si Frank sa pinto ng kwarto ilang minuto pagkatapos, ginagabayan ng tunog ng paghinga ko. Narinig ko ang lahat. Pasensya na, tatay. Ayaw ko sanang marinig mo yon. Huwag kang mag-sorry. Sinabi ko sa'yo na mangyayari to. Ipinapakita ng mga tao ang tunay nilang mukha kapag may pera nakasali. Umupo siya sa tabi ko. Masakit ba? Sobrang sakit. Kapatid ko siya, tatay. Magkasama kaming lumaki. Nagbahagi kami ng buong buhay. Alam ko, anak. Pero minsan, ang mga taong kilala natin buong buhay natin ang pinaka hindi natin kilala. Hindi ka kailanman napahalagahan ng kapatid mo. At ngayong hindi ka na niya magagamit, inaatake ka niya. Mas madali niyang sisihin ka kaysa aminin na siya ang problema. Sinabi niyang magte-testify siya para kay Lisa. Natutulungan niya sa diborsyo. Tumango si Frank, hindi nagulat. Hayaan mo. Dedenina ni Mark ang testimonya niya. Dahil ang katotohanan nasa panig mo, Henry, at sa huli, lagi namang nananalo ang katotohanan. Hindi ako makatulog ng gabing yon. Nagbaliktad-baliktad ako. Iniisip si Claire, si Lisa, kung paano sumabog ang buhay ko sa libu-libong piraso sa napakaikling panahon. Pero naisip ko rin si Frank, kung paano isang estranghero ang nagpakita ng higit na pagmamahal at katapatan sa loob ng 2 linggo kaysa sa sarili kong pamilya sa loob ng mga dekada. 3:00 na madaling araw. Bumaba ako sa kusina para uminom ng tubig. Naroon si Frank na nakaupo sa dilim na may tasa ng tsaa sa kamay. Hindi rin makatulog. Umupo ako sa harap niya. Hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa lahat ng nangyayari. Normal yan. Nawawala mo ang mga taong akala mo pamilya mo. Masakit kahit hindi nila deserve. Paano mo nalagpasan ng ipagkanulo ka ng mga kapatid mo? Paano ka nakabangon? Humigop si Frank ng tsaa bago sumagot. Naintindihan ko na ang pamilya, hindi lang dugo, Henry. Ang pamilya ay katapatan, pagmamahal, pagiging nandiyan kapag pinakakailangan. At minsan, ang tunay na pamilya hindi yung ipinanganak mo, kundi yung pinili mo. Tumingin siya sa akin sa mga bulag niyang mata na parang nakikita ang lahat. Kaya pinili kita, at kaya ipoprotektahan kita mula sa lahat ng gustong saktan ka, kasama na ang sarili mong kapatid. Salamat, tatay. Huwag kang magpasalamat. Yon ang ginagawa ng tunay na pamilya. Nanatili kami roon sa katahimikan. 2 lalaki na nakahanap sa isa't isa kung ano ang itinanggi sa kanila ng mundo, isang tahanan. Pero hindi ko alam noon na ang pagtataksil ni Claire ay simula pa lang, at mas masahol pa ang darating. 2 linggo pagkatapos ng pagbisita ni Claire, tumawag si Mark. Tense at nag-alala ang boses niya. Ginoong Henry, kailangan kitang makita agad sa opisina ko. May mga nangyari na kailangan mong malaman. Dumating kami ni Frank 1 oras pagkatapos. Naghihintay si Mark na may folder na puno ng dokumento sa mesa at seryosong ekspresyon. Ginoong Sterling, Henry, may masamang balita. Hindi lang diborsyo ang hinahabol ni Lisa. Ngayon sinasabi niyang nagkaroon ka ng marriage fraud at abandonment. Sinasabi niyang iniwan mo siya ng walang resources, na kinuha mo ang lahat ng savings na mag-asawa, at na nakatira ka sa marangyang buhay habang halos walang makain siya. Ano? Kasinungalingan yan. Siya ang umalis sa akin nang walang-wala. Alam ko, pero may mga saksi siya. Nag-file ang kapatid mong si Claire ng sworn affidavit na sinasabing palagi kang negligent na asawa, na emotionally abused mo si Lisa, at napinlano mo lahat ng to para makuha ang yaman ni Ginoong Sterling. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sinabi ng sarili kong kapatid yon. May higit pa. Nag-hire si Lisa ng private investigator. Tinatanong nila ang legitimacy ng adoption. Sinasabing minanipula mo si Ginoong Sterling para i-adopt ka, sinamantala ang pagkabulag at pag-iisa niya. Binagsak ni Frank ang baston sa sahig ng napakalakas na narinig sa buong opisina. Katawa-tawa yan. Ako ay nasa full control ng mental faculties ko.
Walang nagmanipula sa akin. Alam ko po, Ginoong Sterling, pero binubuo nila ang kaso. At ang pinakamasama, may iba pang tao na kasali. Pinsan ni Lisa na abogado ang humahawak sa kaso pro bono. At nakipag-ugnayan sila sa dating empleyado mo, Ginoong Sterling, naghahanap ng anumang pahayag na magpapangit sa imahe ni Henry. Gumuho ulit ang mundo ko. Pero sa pagkakataong to, hindi dahil sa pag-iwan, kundi sa kalkuladong pagtataksil. Ano ang pwede nating gawin? Huminga ng malalim si Mark. Pwede tayong lumaban. Nasa panig natin ang katotohanan. Pero kailangan kitang babalaan. Magiging pangit to. Napakapangit. Atakehin nila ang reputasyon mo, Henry. Susubukan nilang ipinta kang user, con-artist, at gagamitin nila ang sarili mong pamilya para gawin yon. Hinawakan ni Frank ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Lalaban tayo. Hindi natin hahayaang manalo ang mga ahas na yan. Mark, mag-hire ka ng pinakamahusay na criminal lawyers sa bansa. Gusto kong mag-counter-sue para sa defamation, slander, sa lahat ng kaya natin. At gusto kong imbestigahan mo rin si Lisa at Claire. Kung nagsisinungaling sila, may ebidensya dapat. Ang mga sumunod na araw ay parang bangungot. Nagsimulang mag-publish ang lokal na pahayagan ng mga artikulo tungkol sa scandalous adoption case ng Tecoon Sterling. May mga larawan ako na lumalabas sa mansyon. Spekulasyon tungkol sa intensyon ko. Mga interview sa close sources na sinasabing pinlano ko, raw, lahat mula sa simula. Nagbigay si Claire ng interview sa lokal na radio show. Narinig ko ito sa kotse habang nagmamaneho si Steven at katabi ko si Frank. Ang kapatid kong si Henry, palaging may ambisyon. Pero wala siyang kakayahang makamit ang kahit ano ng mag-isa. Nang makilala niya si Ginoong Sterling, nakita niya ang oportunidad at sinunggaban ito. Nakakalungkot makita kung paano mamanipula ang isang mahinang matanda para lang sa pera. Pinutol ng mga salita niya ang akin na parang kutsilyo. Patayin mo, sabi ko ng basag ang boses. Pinatay ni Steven ang radyo. Hinawakan ni Frank ang kamay ko. Huwag mo silang pakinggan, anak. Mga sinungaling ng despeadong babae, yan. Paano kung maniwala ang mga tao? Ano kung isipin ng lahat na con-artist ako? Hayaan mong isipin nila ang gusto nila. Alam natin ang katotohanan, at yon lang ang mahalaga. Pero lumala pa. Isang linggo pagkatapos, dumating ang court summon. Nag-request si Lisa ng temporary restraining order laban sa akin. Sinasabing binantaan ko siya at natatakot siya sa kaligtasan niya. Nag-file din siya ng charges ng emotional at financial domestic abuse. Katawa-tawa to, sabi ko nang ipaliwanag sa akin ni Mark. Hindi ko siya binantaan. Hindi ko siya sinaktan. Alam ko, pero may witness statements na kabaligtaran. Sinabi ni Claire na binantaan mo siya nang dumalaw siya sa'yo. May video raw siya na nakarecord sa cellphone niya. Video. Impossible yon. At saka ko naalala. Nang lumabas si Claire ng galit mula sa mansyon, kinuha niya ang cellphone. Akala ko para tumawag, pero nakarecord pala. Pwede nilang imanipula ang video. Sabi ni Frank ng matatag. Pwede nilang i-edit, alisin sa konteksto. Mark, kailangan natin ng sarili nating recordings. May nagre-record ba si Ginoong Sterling kay Lisa nang walang pahintulot? Pwede yung illegal. Ngumiti si Frank. Yung ngiti na natutunan ko ng kilalanin. Ngiti ng may plano. Mark, naalala mo ba ang unang hiling ko noong unang dinala natin si Henry dito? Na mag-install ng security cameras sa buong property. Kasama ang sitting room, entrances, at hardin. Mas mabilis ang tibok ng puso ko. Tatay, sinasabi mo bang may recording tayo ng lahat? Pagbisita ni Lisa, pagbisita ni Claire, bawas salita na sinabi nila, bawas sinungaling na sinusubukan nilang buuin. Tumahimik si Mark sandali, pinoproseso ang impormasyon. Ginoong Sterling, yon, binabago nito ang lahat. Kung may mga recording tayo, mapapatunayan natin na nagsisinungaling sila. Eksakto. Pero hindi pa natin ipapakita ang mga baraha natin. Hahayaan natin silang maghukay ng sariling libing. Hayaan silang magsinungaling, mag-testify, at kapag lubos na silang nakatali sa mga sinungalingan nila, wawasakin natin sila sa katotohanan. Riske ang estratehiya, pero 50 taon nang nakaligtas si Frank sa mundo ng negosyo. Alam niya kung paano laruin ang laro. Ang preliminary hearing ay 3 linggo pagkatapos. Dumating ako sa korte kasama si Frank, Mark, at 3 iba pang abogado. Sa kabilang panig ay si Lisa, nakasuot na parang mahirap na biyuda na may simpleng damit at walang make-up. Sinusubukang magmukhang vulnerable. Sa tabi niya si Claire, pinsan niyang abogado, at 2 iba pang abogado mula sa malaking firm. Ang judge ay isang lalaki na mga 60 anyos na may seryosong ekspresyon.
Pinakinggan niya ang mga argumento mula sa magkabilang panig sa loob ng 2 oras. Strategically umiyak si Lisa sa tamang oras. Tiningnan ako ni Claire nang may purong galit. Nang dumating ang tune ni Mark na magsalita, tumayo siya ng mahinahon. Your Honor, may conclusive evidence ang defense na lubos na nagpapabulaan sa lahat ng akusasyon ng accusing party. May audio at video recordings kami ng mga pagbisita ni na GNG, Lisa at Miss Claire sa residence ni Ginoong Sterling. Sa mga recording na yon, malinaw na makikita at maririnig na walang banta, walang karahasan, at sa katunayan, sila ang nagpakita ng hostility. Pumutla ang mukha ni Lisa. Nanigas si Claire sa upuan. Recordings, tanong ng judge. Bakit hindi pa naipakita noon? Dahil gusto naming hintayin muna na maisumite ng accusing party ang lahat ng sworn affidavit nila, Your Honor, para mapatunayan ng walang pag-alinlangan na nagsisinungaling sila sa ilalim ng panunumpa. Tiningnan ng mahigpit ng judge sina Lisa at mga abogado niya. Totoo ba to? May recordings ba ng mga pagbisita ninyo? Tumayo ng kinakabahan ang pinsan na abogado ni Lisa. Your Honor, kung may mga recording na yon, ginawa ng walang consent, na lumalabag. Lumalabag sa ano? Putol ni Mark. Ginawa yon sa pribadong property ni Ginoong Sterling kung saan may malinaw na notice na under video surveillance ang lugar. Legal na legal yon. Matagal na tumigil ang judge. Nagre-review ng mga dokumento. Gusto kong makita ang mga recording na yon. Parehong partido, sa opisina ko. Bukas ng 9:00 ng umaga. Ang hearing na to ay suspended hanggang sa oras na yon. Lumabas kami sa korte. Sinubukan ni Lisa na lapitan ako sa parking lot. Pero hinadlangan siya ni Steven. Henry, please. Kailangan nating mag-usap. Lumabas na sa kontrol to. Hindi ko gusto. Huwag kang lumapit sa anak ko. Sabi ni Frank ng malamig na boses. Sobra na ang pinsalang ginawa mo. Lumitaw si Claire sa likod ni Lisa. Mukhang wasak. Henry, please intindihin mo. Kinumbinsi ako ni Lisa. Sinabi niyang binantaan mo siya. Gusto ko lang. Nagsinungaling ka sa ilalim ng panunumpa, Claire. Hindi lang ako ipinagkanulo mo bilang kapatid. Gumawa ka pa ng krimen. Hindi, pwede ko ipaliwanag. Pero nakasakay na kami sa SUV. Umalis si Steven. Iniwan sila sa likod. Hinawakan ni Frank ang kamay ko. Bukas matatapos na to, anak. Bukas makikita nila kung sino ang tunay na biktima rito. At sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, naramdaman ko ang pag-asa. Kinabukasan ng umaga, dumating kami sa opisina ng judge ng 8:45. Dala ni Mark ang tablet na may lahat ng recordings na organized chronologically. Katabi ko si Frank, kalmado. May kumpiyansang dulot lang ng pagkakaroon ng katotohanan sa panig. Dumating sina Lisa at Claire 15 minuto pagkatapos, kasama ang mga abogado nila. Pareho silang mukhang pagod na pagod. May malalim na dark circles sa ilalim ng mga mata. Halatang hindi sila nakatulog. Tinanggap kami ng judge sa pribadong chambers niya. Isang simpleng opisina na puno ng legal books sa shelves at malaking oak desk. Inanyayahan kaming umupo at diretso sa punto. G. Stevens, ipakita mo sa akin ang mga recording na yon. I-connect ka ni Mark ang tablet sa malaking screen sa dingding. Nagsimulang mag-play ang unang recording. Ang araw na dumating si Lisa sa mansyon. Perpekto ang quality ng video, kristal ang audio. Malinaw na makikita ang pagpasok niya sa sitting room na nagpapanggap ng luha. Kung paano nagbago ang tono ng salita niya nang sabihin kung hindi ako, babalik sa kanya. At sa huli, ang ekspresyon ng purong galit nang sabihin kung lumabas siya. Hindi pa tapos to, Henry. Legal akong asawa mo. May karapatan ako, at lalaban ako para sa nararapat sa akin. Ang sarili niyang salita ang nagparusa sa kanya. Walang banta mula sa akin, walang karahasan. Isang babaeng galit lang dahil nabigo ang plano niyang makabalik para ma-access ang pera. Ang ikalawang recording ay kay Claire. Ang buong pagbisita niya, mula pagpasok, pag-assess ng bawat kasangkapan hanggang sa paghingi ng pera ng hindi direktang sabihin. At sa wakas ang pagsabog ng galit ng sabihin kung hindi. Pagsisisihan mo to, Henry. Hiniling sa akin ni Lisa na mag-testify sa pabor niya sa divorce hearing. At alam mo ba? Sa tingin ko gagawin ko yon. Itinigil ng judge ang video at tiningnan ng mahigpit si Claire. Miss, binantaan mo ba magbibigay ng false testimony sa pabor ng plaintiff? Pumuti si Claire na parang papel. Hindi, galit lang ako. Hindi ko sinasadya. Pero nag-file ka ng sworn affidavit na sinasabing violent at negligent ang kapatid mo. Tama. Pero may recording ba kung saan nagpakita ng violent o threatening behavior si G? Henry. Umiling si Mark. Wala po,
Your Honor. Sa lahat ng recording, kalmado at magalang ang pagkilos ni G. Henry, kahit verbal attack ang nararanasan niya. Sumandal ang judge sa upuan. Tiningnan sina Lisa at mga abogado. Ginang, may naisasabi ka pa ba sa depensa mo? Sinubukan ni Lisa na magsalita, pero basag ang boses. Akala ko binantaan niya ako. Sinabi sa akin ni Claire. Kaya ang testimonya mo batay sa narinig mo mula sa iba, hindi sa mga personal mong nakita. Pero, itinaas ng judge ang kamay, pinigilan siya. Sapat na sa akin. Ginang Lisa, Miss Claire, pareho kayong nagsinungaling sa ilalim ng panunumpa. Nagsubmit kayo ng false statements sa korte na to. Yan ay perjury, isang seryosong krimen. Ipapaliwanag ng mga abogado ninyo ang legal na bunga ng mga aksyon ninyo. Sinubukan ng pinsan na abogado ni Lisa na makialam. Your Honor, kung pwede. Tahimik. Ayaw ko nang marinig pa. Tumingin ang judge kay Mark. Nais ba ng defendant na ituloy ang countersuit? Po, Your Honor. Para sa defamation, slander, at emotional distress. Humihiling din kami na mag-file ng legal proceedings laban sa mga accusers para sa perjury. Aprobado. Bukod pa rito, dinidismiss ko ang lahat ng claims ni GNG, Lisa. Walang ebidensya ng abuse, financial abandonment, o kahit anong akusasyon na iniharap niya. Ang diborsyo ay magpapatuloy sa terms ng separation dahil sa abandonment ng plaintiff. Walang alimony o compensation na matatanggap si GNG, Lisa kahit ano. Nagsimulang umiyak si Lisa, pero sa pagkakataong to, tunay na luha ng desperasyon. Hindi, please, Your Honor. Walang pera, walang trabaho. Dapat mong inisip yon bago mo iniwan ang asawa mo at sinubukan mong i-extort siya. Ang hearing na 2 ay adjourned. Ipapadala ng assistant ko ang official documentation sa loob ng 48 oras. Lumabas kami sa chambers ng judge. Sa hallway, sinubukan ulit ni Claire na lapitan ako. Henry, please, kapatid, huwag mo silang hayaang mag-file ng kaso laban sa akin. May mga anak ako. May pamilya ako. Kung mabiyayaan ako ng perjury, mawawala ang lahat sa akin. Tiningnan ko siya sa mga mata. Parehong mga mata na tumingin sa akin nang may pang-alipusta noong mahirap ako. Parehong mga mata na kumikinang sa kasakiman nang malaman niyang mayaman na ako. At ngayon, parehong mga matang yon ang namamanhik ng awa. Dapat mong inisip ang mga anak mo bago mo ipagkanulo ang kapatid mo, Claire. Bago ka magsinungaling sa ilalim ng panunumpa. Bago mo sinubukang sirain ang buhay ko dahil sa kasakiman. Henry, please. Sinabi ni Lisa na binantaan kita. Sinabi niyang nagbago ka, na mapanganib ka na. Gusto ko lang protektahan siya. Sinungaling. Gusto mo ng pera. Gusto mong manalo si Lisa sa kaso para maibigay mo sa akin ang hiniling mo. Pero hindi gumana. At ngayon, haharapin mo ang bunga ng mga aksyon mo. Hinawakan ni Frank ang braso ko ng mahinahon. Tara na, anak. Hindi na nila deserve ang oras mo. Naglakad kami patungo sa labasan. Sa likod namin, naiwan sina Lisa at Claire na umiyak sa halway ng korte. Napapaligiran ng mga abogado na siguro ay nagpapaliwanag kung ilang taon sila makukulong dahil sa perjury. Sa SUV pauwi sa mansyon, mahinahong nagsalita si Frank. Ano ang nararamdaman mo? Hindi ko alam. Dapat victorious ako. Pero pakiramdam ko walang laman. Normal yan. Nakita mo lang ang tunay na mukha ng mga taong minahal mo. Masakit yon. Kahit deserve nila ang natanggap nila. Sa tingin mo ba masyado akong matigas kay Claire? Hindi. Matapat ka. Gumawa siya ng mga desisyon, Henry. May malay na desisyon na magsinungaling, magkanulo sa'yo, subukang sirain ka. Ang mga bunga ay sa kanya, hindi sa'yo. Dumating kami sa mansyon nang magsimulang umulan. Naghihintay si Jen sa entrance na may mga tuwalya at mainit na tsaa. Umakyat si Frank sa kwarto para magpahinga, at nanatili ako sa sitting room, pinapanood ang ulan sa hardin. Nag-vibrate ang cellphone ko. Unknown number. Nagdalawang isip ako, pero sinagot ko. Henry, si Greg ito, asawa ni Claire. Ano ang gusto mo, Greg? Kailangan nating mag-usap. Wasak na wasak si Claire. Umiyak siya ng tuloy-tuloy sa bahay. Nagtatanong ang mga bata kung ano ang mali. Please, Henry, kailangan mong i-drop ang charges. Nagkamali siya, pero hindi niya deserve na makulong. Pagkakamali, Greg, nagsinungaling siya sa ilalim ng panunumpa. Sinubukan niyang sirain ang reputasyon ko. Tinulungan niyang agawan ako ni Lisa. Alam ko, at tanga yon. Pero please isipin mo ang mga pamangkin mo. Hindi mo pwedeng iwan silang walang ina. Tumama sa akin ang mga salita. Ang mga pamangkin ko,
Si Manuel na 7 anyos at si Gilda na 5. Mga inosenteng bata na walang kasalanan sa ginawa ng ina nila. Greg, ako. Please, namamanhik ako. Willing si Claire na mag-public apology. I-retract ang lahat ng sinabi. Gawin ang lahat ng kinakailangan. Huwag mo lang siyang ikulong. Isinara ko ang mga mata. Nararamdaman ang bigat ng desisyon sa balikat ko. Papag-isipan ko. Tatawagan kita bukas. Binaba ko at umakyat para hanapin si Frank. Nahanap ko siya sa pribadong opisina na nakikinig sa klasikal na musika. Tatay, kailangan ko ng payo mo. Sabihin mo, anak. Ikinuwento ko ang tawag ni Greg, ang mga pamangkin, ang guilt na nararamdaman ko. Tahimik na nakinig si Frank, at nang matapos ako, nagsalita siya ng may karunungan. Henry, ang hustisya at paghihiganti ay dalawang magkaibang bagay. Ang hustisya ay pagbibigay sa bawat isa ng nararapat sa kanila. Ang paghihiganti ay pagsasaktan dahil nasaktan ka. Si Claire deserve ng bunga sa ginawa niya. Pero ang tanong na kailangan mong itanong sa sarili mo ay, anong klaseng tao ang gusto mong maging? Yung taong sumisira ng pamilya kahit sila ang may sala. O yung taong nagtatakda ng matibay na hangganan pero nagpapakita ng awa kapag posible. Hindi ko alam. Kung dayon, pag-isipan mo ito ngayong gabi. At bukas kapag may sagot ka na, alam mong tama, yon dahil galing yon dito. Tinuro niya ang dibdib niya kung saan ang puso. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Nagbaliktad-baliktad ako, iniisip si Claire, ang mga pamangkin, si Lisa, at lahat ng nangyari. At sa isang punto sa madaling araw, habang patuloy ang ulan sa labas, alam ko na ang dapat kong gawin. Kinabukasan, tinawagan ko si Mark. Gusto kong i-drop ang perjury charges laban kay Claire, pero may kondisyon. Anong kondisyon? Na magre-retract siya publicly ng lahat ng sinabi. Na mag-apologize siya sa parehong media kung saan niya ako dininahon. At napirmahan niya ang dokumento na inaamin niyang nagsinungaling siya at sumasang-ayon na walang kontak sa akin kahit kailan. At si Lisa, sa kanya, itutuloy ko. Haharapin niya ang buong bunga. Walang inosenteng anak na magdurusa sa aksyon niya. Naiintindihan. Ihahand-e ko ang mga dokumento. Nang sabihin ko ang desisyon ko kay Frank, ngumiti siya. Tamang ginawa mo, anak. Ipinakita mong mas mabuti ka sa kanila. Pero nagtakda ka rin ng malinaw na hangganan. Yan ang karunungan. 2 araw pagkatapos, lumabas si Claire sa isang radio program. Basag ang boses, at in-retract ang lahat. Nagsinungaling ako tungkol sa kapatid kong si Henry. Sinabi ko ang mga kakilakilabot na bagay na hindi totoo. Ginawa ko yon dahil sa kasakiman, inggit, at katangahan. Mabuting tao si Henry na hindi deserve ng kahit ano sa ginawa ko sa kanya. At humihingi ako ng tawad sa kanya, kahit alam kong hindi ko deserve. Narinig ko ang kanyang pag-amin sa radyo sa kusina. Naghahanda si Jen ng tanghalian at tumingin sa akin. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo, Ginoong Henry? Hindi pa mabuti, pero mapayapa na. At totoo yon. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, naramdaman ko ang kapayapaan. 6 na buwan pagkatapos, ganap na nagbago ang buhay ko. Natapos ang diborsyo, kay Lisa nang walang karagdagang problema. Wala siyang nakuha, tulad ng desisyon ng judge, at naharap sa reduced charges para sa attempted procedural fraud. 2 taon ng probation at $20,000 na multa na hindi niya kayang bayaran. Ang huling balita ko sa kanya, nakatira siya sa pinsan sa maliit na apartment at nagtatrabaho bilang cashier sa supermarket. Natupad ni Claire ang lahat ng kondisyon. Publicly nag-retract, pinirmahan ang mga dokumento, at hindi na siya tumawag o nag-message sa akin. Isang beses lang tumawag si Greg para magpasalamat na hindi ko pinakulong si Claire. Sinabi ko sa kanya na ginawa ko yon para sa mga pamangkin, hindi para sa kanya, at totoo yon. Naging magkaugnay kami ni Frank. Tuwing umaga, nag-almusal kami ng sama-sama. Tuwing hapon, na-review namin ang mga negosyo. Tuwing gabi, naghahapunan kami bilang pamilyang pinili namin. Tinuruan niya ako ng lahat tungkol sa empire niya. At natuklasan kong may natural na talento ako sa negosyo na hindi ko alam na umiiral. Natapos ang legal na adoption 3 buwan pagkatapos ng hearing. Noong araw na pirmahan ng judge ang mga dokumento at ibinigay sa akin ang bagong birth certificate na nagsasabing Henry Sterling, umiyak ako na parang bata. Umiyak din si Frank, kahit sinusubukan niyang itago. Ngayon opisyal ka ng anak ko, sabi niya, makapal ang emosyon sa boses. At opisyal ka ng ama ko. Palagi ka ng ama ko, tatay. Mula sa araw na natagpuan mo ako sa istasyon na yon. Isang hapon, nakaupo kami sa hardin na tinatamasa ang paglubog ng araw ng seryosong nagsalita sa akin si Fran.
Henry, may isang bagay na kailangan kong sabihin sa'yo. Isang bagay na itinatago ko mula pa noong unang araw natin magkita. Ano yon, tatay? Hindi ako aksidenteng naroon sa istasyon na yon. Pumunta ako roon dahil may nagsabi sa akin na may lalaking nahihirapan. Iniwan ng asawa. Si Steven ang nagmaneho sa akin specifically sa lugar na yon. Natigilan ako. Ano? Sino ang nagsabi sa'yo? Ngumiti si Frank. Si Jane. Pinsan niya ang isa sa mga tindero sa istasyon. Nakita ng tindero na yon ang lahat ng nangyari sa'yo at kay Lisa. Sinabi niya kay Jane. At sinabi ni Jane sa akin. At may isang bagay sa paraan ng paglalarawan niya na nagpaisip sa akin na pumunta. Na siguro sa wakas, makikita ko ang hinahanap ko sa loob ng 30 taon. Tumulo ang luha sa pisngi ko. Sa lahat ng oras na yon, alam mo na pala. Sa lahat ng oras na yon, alam kong kailangan mo ng tulong. Pero hindi ko alam na ikaw rin ang eksaktong kailangan ko. Yan ang tadhana, anak, o Diyos, o ano pa man ang itawag mo. Nanatili kami sa katahimikan. Pinapanood ang araw na lumulubog sa likod ng mga bundok. Alam mo ba kung ano ang pinakakakaiba sa lahat ng to? Sabi ko sa wakas. Ano? Na kung hindi ako iniwan ni Lisa noong araw na yon, magiging pareho pa rin akong malungkot na lalaki. Nagtatrabaho sa bodega. Pakiramdam na maliit, nagpapahintay na yurakan ng iba. Ang pinakamasamang kalupitan niya ang naging pinakamalaking biyaya ko. Pinisil ni Frank ang kamay ko. Ganun talaga minsan ang buhay. Ang pinakamasamang bagay na nangyayari sa atin ang nagiging dahilan para magbago tayo ng husto. Noong araw na yon sa istasyon, nang akala ko tapos na ang lahat, yon pala ang simula ng tunay kong buhay. At ng buhay ko rin, anak. At ng buhay ko rin. Ngayon, 2 taon pagkatapos ng araw na yon sa istasyon ng tren, sina ako ng Sterling Enterprises. Opisyal nang nagretiro si Frank 6 na buwan na ang nakalipas. Kahit 2 beses pa rin siyang pumupunta sa opisina kada linggo para mag-supervise, sabi niya. Sa totoo lang, siguro gusto niya lang siguraduhin na hindi ko sinisira ang legacy niya. Hindi ko na narinig mula kay Lisa. Narinig ko na sinubukan niyang magdemanda ulit. Pero iniwan ng abogado niya ang kaso nang makita na walang batayan. Nagpapadala si Claire ng Christmas card kada taon. Hindi ko binubuksan. Inilalagay ko lang sa drawer nang hindi binabasa. May mga tulay na minsang nasunog na hindi na dapat at hindi na kailangang itayong muli. 1 buwan na ang nakalipas. Bumalik ako sa istasyon ng tren na yon. Hiniling ko kay Steven na dalhin ako roon. Naupo ako sa parehong bench kung saan nagbago magpakailanman ang buhay ko. Ang parehong bench kung saan umiyak ako. Pakiramdam na talo na. Akala ko nasa pinakamababa na ako. Malapit lang ay may nag-aaway na batang mag-asawa. Sumisigaw ang babae sa lalaki. Sinasabing talunan siya, walang halaga. May nawawalang, durog na tingin sa mga mata ng lalaki. Katulad ng sa akin noong araw na yon. Tumayo ako at lumapit sa kanila. Tumigil ang pagsigaw ng babae nang makita akong papalapit. Pasensya na, sabi ko sa lalaki. Kailangan mo bang tawagan ko ang mayroon ka? Tumingin siya sa akin ng nalilito. May luha sa mga mata. Okay lang po ako, salamat. Inabot ko sa kanya ang business card ko. Kung sakaling kailangan mo ng tulong, trabaho, o kahit isang taong makikinig, tawagan mo lang ako kahit anong oras. Kinuha niya ang card nang nanginginig ang kamay. Tinitigan ako ng babae nang namumulat ang mga mata. Siguro kinikilala ang pangalang Sterling. Bumalik ako sa SUV kung saan naghihintay si Frank. Mabuting gawa ba ang ginawa mo ngayon? Tanong niya nang may ngiti. Sinubukan ko. Hindi ko alam kung tatawag siya. Pero kung tatawag siya, tutulungan ko siya katulad ng pagtulong mo sa akin. Yan ang paraan ng pagbuo ng legacy, anak. Hindi lang sa pera, kundi sa awa. Noong araw na yon, naiwan akong mag-isa sa istasyon ng tren. Akala ko tapos na ang buhay ko. Pero sa katotohanan, nagsisimula pa lang. Nawala ko ng asawang hindi kailanman nagpahala sa akin. Ng kapatid na hindi kailanman nagrespeto sa akin. At ng buhay na hindi kailanman nagpamasaya sa akin. Bilang kapalit, nakuha ko ang isang amang nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. Isang pamilyang pinili ko mismo. At ang dignidad na lagi kong deserve, pero hindi ko hiniling. Minsan, ang pinakamalaking pagtataksil ang pinakamalaking biyaya sa anyo ng pagpapangga. At minsan, ang paghahanap ng tunay na tahanan ay nangangahulugan ng pagkawala muna ng lahat ng iba. Ngayon ako si Henry Sterling, anak, negosyante, at sa wakas ay lalaking mapayapa na sa sarili. At lahat ng to ay nagsimula noong araw na bumulong sa akin ang isang bulag na lalaki. Kunwari anak mo ako.